Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakanin ng baboy. Kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kaya't kahit ito'y mga hulugan ng kaniyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karneng hindi pinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibinigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sa pagkabatay naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ng aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya, kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaaring maiwasan ko, alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noon, ang pag-uusig sa mga Hudyo na panahon ni Antioco, ulitin ko ha.
Ang pag-uusig sa mga Hudyo noong panahon ni Antioco Epiphanes ay binigyan ng mukha sa pag-uusig sa isang matandang si Eleazar. 90 years old na siya. Pinipilit siyang kumain ng karneng baboy, isang bagay na bawal sa mga Hudyo. Noong iniluwa niya ang karneng ito, pinakusapan na lang siya na magpanggap na lang. Maghanda siya ng karne na hindi bawal sa kanyang relihiyon at iyan ang kainin niya sa harap ng mga tao na para na rin kumain siya ng karneng baboy. Mahigpit na tinanggihan ito ni Eleazar. May 3 siyang dahilan. Una, ayaw niya na sa kanyang katandaan, pagtraidoran pa niya ang kanyang pananampalataya na isinabuhay niya ng mahabang panahon. Pangalawa, ayaw niyang magbigay ng masamang halimbawa sa mga kabataan. Pangatlo, hindi niya malinin lang ang Diyos. Mananagot din siya sa Diyos sa bandang huli. Si Eleazar na mismo ang pumunta sa lugar kung saan siya papatayin at tiniis niya ang kamatayan na ipinataw sa kanya. Kung may Eleazar ang mga Hudyo na naging sagisag ng katatagan ng pananampalataya, tayo mga Kristiyano ay mayroon maraming mga martir na hanggang ngayon ay nag-aalay ng buhay nila para kay Kristo. Naalaala natin noong February 12, 2015, ang mga ISIS sa Libya ay nagpalabas ng video ng 21 Egyptian Christians na mga construction workers sa Libya na kanilang pinugutan ng ulo sa dalampasigan. Ordinaryo mga Kristiyano lang ang mga ito. Mga construction workers lang. Pero nung dumating ang panahon ng pag-aalay ng kanilang buhay, nanindigan sila. Ang mga martir ay nagbibigay sa atin ng katatagang loob na maging tapat. Si Fernando ay isang paring Agustiniano sa Lisbon. May 5 paring Franciscano na dumaan doon papuntang Morocco. Pagkaraan ng ilang panahon, ibinalik ang bangkay ng 5 ito. Pinatay sila ng mga Muslim. Mga martir sila. Gusto din ni Fernando na maging martir. Naging Franciscano siya at gustong pumunta sa Morocco. Dahil sa isang bagyo, sa halip na pumunta sa Africa, ang barko na sinasakyan niya ay napunta sa Sicily. Naglakbay na lang siya sa Italia at nakilala niya si San Francisco at na-recognize ang kanyang kaalaman at kagalingan sa pagpapahayag. Siya ay naging kilala ngayon na San Antonio de Padua. Si San Antonio din ay naakit na mga martir. Salamat Panginoong Diyos sa mga pagsasaksi ng mga martir. Nagpapakita sila ng lubusang pagmamahal kay Jesus sa kahandaang ialay ang kanilang buhay sa bayan. Ibahagi mo rin sa amin ang kanilang kahandaang mag-alay ng sarili para sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.